guys! For today's video, syempre hindi naman ako papayag na matatapos ang taon na hindi natin makakasama ang isa sa pinakamahal kong tao sa buhay ko. Kinilig. And kaya naman pagbibigyan na namin kayo, this is our first collab ever. Yung talagang kaming dalawa lang sa buong content and sobrang excited ako sa mga mangyayari dahil marami akong ihinanda sa inyo. Hindi lang siya isang Q&A lang, kundi lahat ng gusto nyong malaman. Gagawin natin sa vlog na to. Kaya naman, hindi ko na patatagalin at isa lang muna ang masasabi ko. At na! Siyempre wala tayong ibang makakasama ngayon, kundi ang isang lalaking nagpapaganon-ganon ng ice ko lagi. Yung talagang kahit na anong gawin niya, pag nakita ko siya gumaganon yung dalawang puso sa mata ko. Yes, bulang-bula. Pasok na pasok! Siyempre ang true me points, walang iba kundi si Bobby Rayfors! Hi guys! Ayan, si Daddy Ray ang makakasama natin for today's video. And sisimulan natin tong vlog na to sa light question papuntang intimate question. So meron tayong tatlong segment. Ito ang Get to Know Us individual, Who's Who, and the Intimate Question individual. Kaya sisimulan muna natin ang light. Isa lang masasabi ko! Tarto! Okay, first question. Full name. My full name is Zainab Muhammad Ocampo Harake. Arcs. Palitan mo muna. Ikaw na. Yun yung ibig ko sabihin. Bobby Ray Barbosa Parks Jr. Age. 24 December 11, 1998. 30 February 19, 1993. Height. 5'7", 5'8". 6'4". Nationality. Half Filipino, half Lebanese. Half Filipino, half American. Work. Vlogger / actress. Basketball player / business owner. Childhood province. Bacoor, Cavite. Batangas. Favorite color. Black, pink. Black. Okay, next, Who's Who? Sinong kadalasan ang nagbabayad ng bills? Ito, naurat ako dito. Nyawa. Recently ako. Siya, mas madalas siya. Pero explain mo yung rules natin. Ito, ang rules namin, kasi di ba marami ako laging kasamang Team Sebi and stuff. Sobrang dami talaga siya kasi lagi siyang mag-isa lang. Or kaya, kung may friends man siya, bilang lang din. So kapag nasa side ko, marami akong kasama, dapat ako yung magbabayad. And kapag kaming dalawa lang, siya. Eh madalas lagi niya ako sinusolo. Kuya, siya yung madalas nagbabayad. Pero kahit kasama yung mga bata, siya na din yung nagbabayad. Wala na rin ako magawa. Anak naman. Daming pera eh. May tumalo na sa akin. Tulad ng sinabi ko, OFW, nagtatrabaho para masuporta kayo. Masusuportahan ko rin yung chess mo. Malapit na ako maggigil. Sinong kadalasang nangangalapit? Oy, magtaas ka ng kamay. Magtaas ka ng kamay. Sino ba ba? Siyempre, girl tayo. Hindi, namimiss lang kita. Yes. Yun lang yun. Siyempre, lonely nga ako. Tulad ng sabi mo, nasa Japan ako mag-isa. Siyempre, pag umuwi ako dito, basta siya yung madalas nangangalabit, dami explanation eh. Minsan lang ako magkaroon ng tama sa relasyon to eh. Next. Sinong mas nagmamahal? Ako. Daddy ako. Ha? Ako. Paano mo naman nasabi? Lagi ko sinasabi yun kasi mahal na mahal kita eh. Ako. First time pa lang kita ma-meet, mahal na kita, di ba? Oh. O, di sige siya. Ayoko na mga tayo mo kwento. Next question. Sige. Sinong mas mukhang maglolo ko? Siya. Understandably, ako mas mukhang maglolo ko. Pero sabi ng astrologist namin na siya yung magpapayak sa akin. To. Subukan mo talaga akong lokohin. Wala akong balak. Accountable naman ako sa mga tao. Diba? Team Sebi. Churchmates. Pamilya ko. Plus 10 million subscribers. Subscribe para maging 15 na. No? Subscribe para maging 15 na. Sinong mas unang nanunuyo? Siya. Oh. Guilty ako dun ah. Ma-pride kasi ako eh. Pero minsan, lately daddy, pinatry ko naman ng Oo nga, na-appreciate ko naman. Pero love na love kita. Gusto lang kita i-guide ng tama. Tulad niyang health mo. Tsaka pag nanuyo to, parang nangaaway.
Dami explanation. Para maintindihan mo. Kung ano yung over-communicate. Yun lang, better to over-communicate. True. That's better naman. Imbis na magalit for no reason. Mag-explain pa siya habang nanunuyo. Sino ang mas mahaba ang pasensya? Basta yung mahaba pasensya niya din, Daddy Ray. Ay, nako. Thank you, God. Thank you na din kasi Thank you, God, for the grace talaga. Hindi. Naman sabi ko. Feeling ko din naman, hindi din naman ako talaga mag-work sa partner na hindi talaga mahaba yung pasensya sa dami ng pinagdaan ako sa buhay. Alam mo, lahat ng masama na sa akin. Nakakainis. Iisipin na talaga ng tawa ko yung toxic sa relasyon. Parang feeling ko normal naman sa babae yun kasi iba yung emosyon namin, lalo na sa mga mami na. Hindi naman yun excuse na laging tama, pero iba lang talaga yung temper ng emosyon namin. So ako, I'm sorry. It's okay. Love you. I love you. Patience is a virtue. Sinong mas malambing? Ako. Recently, yeah. Ako. Ikaw. Ako. Recently, yeah. Malambing talaga ako eh. Malambing ako, Daddy. Bel? Umuo ka na eh. Oo nga. Recently. Di ba? Ako yung nangaaway. Sinong mas mature? Halata naman sa age gap, di ba? Tanda na ako. Kuya ko to eh. Oh, kuya. Sa kuya. Kuya na naging tatay. Pero yung pagka-matured niya, sobrang blessing sa akin yun. Kasi kung di siya matured, Diyos ko, saan ako abutin nito? Yeah, Laking perfect tulong sa buhay ko and sa buhay relasyon na meron ako ngayon. Perfect yung age gap namin. Yes, perfect. Kung nag-meet tayo same age, I don't think na... Mag-work kaming dalawa. Yeah. Lagi namin pinag-uusapan yun eh. Tsaka yung mga napagdaanan namin sa buhay. Tama. Iba na yung priorities, iba na yung focus. Yeah. At this age. Oh, you forgot. Hindi oh. Love you. Love you. Sinong mas magastos? Huwag mo ako tignan. Ako. Ako yung klase ng taong ubus biyaya, kung tawagin. Basta makabili lang ako para sa lahat or whatsoever na gastos, yan gagastos ako. Ako, mas vigilant ako sa money ko. And that's one thing na I want to teach kay Bel naman. Tinuturuan niya na ako maging Financial kuripot. literacy is always important para sa inyo. Kailangan matutunan niyo din yan at the early age. Kasi hindi araw-araw. Pasko. Pasko naman. Oo, pero hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw Pasko. But, you know, we're blessed naman na we make decent money na we're able to invest and really save up for the future. Yes. Especially for the kids. Sinong mas kuripot? Siya na lang. Pero hindi siya kuripot pagdating sa mga gastos-gastos na pang mga mahal niya. Kuripot lang siya sa sarili niya para makasave siya pang gastos sa mga mahal niya. Yeah, yung kasi enjoy ko eh. I feel like I've experienced a lot of things already and got the things that I wanted. But now, focus na lang sa family and nagbibigay joy sa mga pang mahal ko, malalapit sa akin. So, money is not no value to me when it comes to you guys. Sa maging masaya kayo. Ako, nagsasakripisyo ako dun mag-isa, di ba? So, why not find joy in taking care of the people that you love? Sinong mas organized? I feel like me. Documents, mga ganun. Mas organized ako. Oh, sige na. I feel like mas may idea ako. Organize siya. Ako sa OC. OC. OC Yun, ako yun ang talaga. OC sa'yo. Sobrang maano ko eh. Very mother. Yung konting ganyan lang. Ano ba to? Aayusin ko pa yan kahit maliliit na bagay. Ako kailangan talaga organize. Siguro part na rin ng discipline paglalaro ng basketball. Yes. So, pero okay naman, we both work well. Maging OC mo, organize ka. Sinong gustong magkabi? Na. Pero kaya kasal dapat. So, I've waited, 30 years now to have a family. Definitely ready, pero syempre, kailangan under the covenant of God. Kailangan kasal muna talaga. Ready ako doon. Anytime. Anytime. Baka mako yung punta sa loob nito. Bumunatin! Bumunat ka rin. Waiting na lang kami sa perfect timing. Oo, waiting na lang kami sa perfect timing. Hindi, may dalawa na tayo, so kailangan at least somewhat ng practice. Pagka-practicean ko yan. Nakakatuwa naman kasi I guess the kids are truly a blessing. Yeah. Siguro nag-aantay na lang perfect timing kasi nga may 2 kids na. So sila na lang muna ang focus sa ngayon. Sinong mas gustong mag-settle? Siya talaga. Ako, I feel like kahit sa career ko rin sa basketball, mas gusto ko na rin mag-settle with kids, family. So, depende pa next year kung anong gagawin. But
yes, definitely priority yung family ngayon. And sobrang papasalamat ako kay Bel na very understanding kahit malayo ako sa trabaho. Yes, support naman ako. Supportive ako sobra. Wala kayong maririnig na reklamo sa akin. Yes. Minsan lang. Maglalambing lang ako. Dito ka na! Minsan lang. May kita I sa mga, need you! sa mga ibang vlogs. Oo, pero lagi ko sinasabi kay Daddy Ray kung ano yung magiging desisyon niya kahit saan siya doon ako. Ang galing. Naiyak ako. Sobrang matured ng relasyon natin. Hindi na ba toxic? Hindi naman. Hindi naman talaga tayo toxic. That's good. To begin Yeah. with, hindi naman. Medyo hindi nagkakaintindihan minsan pero hindi toxic. Yun ang sure. Yeah. Okay, so nandito na tayo sa hard part ng vlog. Para sa akin, hard to kasi bago pa mag-start yung intro ko kanina pa ako kinakabahan. Kasi matalinong tao to si Daddy Ray. Ang lupit magtanong nito eh. Alam ko pinaghandaan niya to. Simulan na natin yan. Eto, walang halong echos, walang halong kahit ano. Gusto ko talagang galing sa puso yung sagot. Dapat lang. So ayun. Sinong una ako? Ladies first. Okay. Bakit ako sa dami-dami ng babae sa mundo? I feel like we both chose one another. And kung paano nga tayo nagkakilala, in a sense, di ba? Di naman kita linapitan, di mo naman ako linapitan. I felt like it was just fate that brought us together, first of all. And from there, wala, I really love your heart, to be honest. That's the first thing that stood out on our conversation. Na you have a heart for your loved ones and for your people, very family-oriented. And I see our values aligning. Kaya, Aww. Thank you, Faith. Hindi, iba naman kasi talaga kapag nanggagaling yung pakiramdam sa Faith. Yeah. Feeling ko sobrang powerful nun. yeah, Yes. stars align. Yeah. Thank you, God, no? Wow, sa akin, what's your favorite part of my body? Your lips. Lagi ko sinasabi yan. Wala lang, the way na nagsasalita siya, the way na mag-kiss siya, the way na gumagalaw yung lips niya. Parang maniniwala ka talaga. Nabudol ako dahil sa lips niya. Di mo ba in-expect yung sagot ko? Hindi. Kala ko iba yun eh. Hindi, lips talaga. Favorite ko yan. Forever ko magiging favorite yan. Hindi niya kailangan ng lip filler eh. Babaw ko ba? Bakis nga ako. Dali na. Tuka. Lagi ko inasar yung tuka kasi ayoko na ng isang kiss. Parang yung isang kiss parang walang intimate. Parang pagkatatlong sunod-sunod, nararamdaman mo yung hinga I love niya, you. yung Parang love niya, I love you. Kaya lagi kami nagkikiss tatlo yon sunod-sunod. Tatlong sunod-sunod na smack. Tuka. Tuka, ganun. Panlambing ko lang yun. Do you see me as your future partner? Definitely. Wala nang atrasan to. Yeah, no doubt about it. Ilang milyon makakanood nito? Yung milyon na yan ang gegera Important sa'yo. na magiging 50 million subscribers. Good marketing, Daddy Ray. And then, I mean, I wouldn't be wasting my time if I don't see you in my future from day one. Actually, ganun siyang tao. Yeah. Marami siya naging bebe pero mga weeks lang. Pag hindi niya nakikita yung future niya, wala na. Buti na lang tumagal tayo, guys. Hindi naman, tuloy nga sabi ko sa'yo, I seen your value and for me, it really aligned with what I want. Everything, Yeah, with what I want for my future wife to have and future children of, future mother of my children. So, yeah, wala nang atrasan to. Kung ulam ako, what ulam and why? Oh my God. Hotdog. Putlong! Wait! Alam niyo ba, sa mga service ko dati, wait! Sa mga service ko dati, alam niyo yon. Alam niyo yung lagi ko sinasabi kasi favorite ko yung hotdog. Everyday hotdog. And everyday kitang pipiliin. Pero hotdog ka nga lang. Putlong? Hindi, hotdog talaga. Yung pula? Oo. Ang sorry to. German prank? Yawa! Ayo! Anong pinakaayaw mo sa akin? Sometimes you get abused because you're so nice. Like, people have the stigmatism over you na yun nga, masungit ka and all that. But then, you open your heart, you open your home to people, and people tend to take advantage. Sobrang hindi ko nang gusto yan. So, it's a give and take, I guess. But you're working very, very hard to be smarter and have more discernment sa mga decision mo of who you keep around you.
So, I'm proud of you for your growth. I'm proud of you for your maturity. Yun lang naman. I just want to protect you. Yeah. Oo. Medyo ganun talaga ako. Lapitin ako ng mga walang yang tao. Yung akala mo mabuti yung intention, walang yain ka lang, then up and down. My God. Thank you, Daddy. Ay, yun ang pinakaayaw mo sa akin. Kinilig naman ako dun. What is the first thing you notice about me? Other than my lips? Your height. Height talaga. Ewan ko. Yung height, yung unang mapapansin mo sa kanya. Pero kung, like ako, nakilala na kita. Unang mapapansin ko sa'yo, yung pagiging manly mo talaga. Father figure. Literal. Wala akong masabi. Kahit ako nagkaroon ako ng tatay, 24/7. Hindi, good thing siya, Daddy. Kasi bihira sa lalaki na yung ganyan mag-isip eh. Tsaka ganyan mag-handle ng situation. Lalo na kapag nasa hardest part ka ng buhay mo. So, blessing yun. It's a gift for you. Thank you, Dad. Anong naramdaman mo nung unang beses na nalaman mo may anak ako? Grateful. Kasi children are a blessing. And for me, I told you, I wanted to have a family at an early age. 24 to 26 pa lang ako gusto ko nang karoon ng family. It wasn't in God's plan. So, meeting you and knowing that you have children, it's just a blessing. Kaya natatawa nga ako when people say like, isn't that extra pressure? This is that. Hindi naman eh. I feel like, yes, more things to work on. Pero you focus more relational things like building relationship with the kids, with you. And the more the merrier, to be honest, in that point. Kaya I didn't feel any hesitation. Kasi walang hesitation talaga. I don't see you any different from a person who doesn't have a child. I feel like it matured you. It made you the woman that you are today. And that's the woman I fell in love with. So why would I want it to change? Kaya ang daming gusto ng Ray Parks. Alam nyo na. Di ba? Hindi naman totoo naman eh, di ba? Like, if you didn't have the kids, you would be a different person. Madami ako magiging kaagaw talaga dito. Madaming susubok umagaw. Kasi ganyan siya mag-isip. Pero kampante naman ako. Thank you, Daddy. Ikaw lang. For accepting me and the kids. Especially the kids talaga. Bihira sa lalaki yung kayang tumanggap ng babaeng may mga anak na. So, kuya ko, shout out. Daddy ko, shout out kay Daddy. Alam mo yon, yung mga nakita kong lalaking tumanggap talaga ng batang hindi kanila pero mas minahal nila kaysa dun sa totoong tatay. So, sobrang thankful ako sa mga ganyang klase. So, shout out sa lahat ng mga lalaking nagpapakalalaki talaga at tumata yung lalaki bilang tatay sa partner nila. Ganon. Solid yun. How do you describe me to other people when I'm not around? Perfect. Oo nga! Hindi totoo! Halimbawa na pagkwentuhan namin with friends, halimbawa ni Jelay, ni Donna, or kaya nila Ivana, mga any friends ko na, kamusta si Ray, ganyan. Wala akong masabi kundi perfect kasi siguro dahil bago pa rin naman tayo, hindi pa natin ganun talaga 100% nakikita lahat ng side natin. Pero yung sa mga nakita ko na sa almost 1 year na magkausap tayo, sinasabi ko siyang perfect kasi ang dami kong natututunan, ang dami kong nare-realize, lalong-lalo na yung worth ko. Parang kung mawawala si Daddy Ray sa buhay ko ngayon, mahihirapan ako maghanap ng kapalit niya na kasing perfect ng ginagawa niya pagdating sa relationship namin. Totoo nga, ito naman nakala binubola. Totoo, almost perfect. Although walang taong perfect ha, sinasabi ko lang na si Daddy Ray talagang almost perfect tong lalaking to. Talaga naman. We all fall short of the glory of God, but at the end of the day, it's still His grace that continues to push us to make us better people each day. So each day I want to be a better partner to you. Happy wife? Happy life. Golden rule. Golden rule. Nakikita mo bang kakumpetensya ang mga anak ko pagdating sa pagmamahal ko sa'yo? No, definitely not. Like, our love for our children is special. Yung priority nga talaga is sila. So kahit nag-aaway tayo or we're having miscommunication, basta nandyan sila, you know, focus talaga. So I don't feel like I'm competing for your time with them kasi they deserve. And the good thing about you naman talaga, you make time for me. And tingnan mo, dito 1 week lang. Ang dami na natin nagawa. Plinano mo pa. Diba? That's not typical you, but you went above and beyond. Diba? So good job. Where's one place that you would want to visit? Your other half. Family ko? America. Kung saan ka lumaki, ganon.
Gusto kong malaman lahat-lahat tungkol sa'yo, kahit nung wala pa ako. Although nakukwento mo, pero iba yung nandoon ka, kinukwento mo ng masaya ka, kasi memories na talaga yung naaalala mo. So, excited akong gawin yung mga ganong bagay with you. So the same way na pag pumupunta tayo ng Bacoor, parang gano'n? Yeah. Kung paano, pag pumupunta ako sa Bacoor, Daddy dito, ganyan-ganyan. Yung parang talagang nag-open ka para mas makilala ka ng tao. Di ba ako open sa'yo? Open ka nga! Hindi lang tayo pa nakakapunta doon. Wala akong visa. Gusto na passport? Dual passport pala to. Teka lang. Passport? Hindi naman kita binahal dahil sa passport na meron ka. Sinabi yun eh. Sinasabi ko lang na yun yung gusto kong i-explore with you para makita ko talaga lahat-lahat about you. Hanggang saan mo ko kayang suportahan pagdating sa karera ko? May follow-up question yan pero yun muna. Pinakita ko naman sa'yo eh. Kaya manood kayo this December. Ay, ito yung follow-up question. Anong Sakripisyo yun. anong naramdaman mo sa first project na ginawa ko bilang isang actress? Yung totoo? Proud ako na you're taking on a challenge that's difficult talaga. Mahirap. Mahirap talaga yung role din na punta sa'yo. Pero growth din siya sa atin eh. May mga na-realize tayo. For a relationship na alam natin yung kaya natin sa hindi natin kaya, and kung ano yung beneficial para sa relationship natin at sa pamilya natin. Yes. So, I feel like we needed it. Kinailangan natin. Para malaman natin kung ano magiging sagot. Kasi todo push naman din ako dun. Supporta naman ako dun. And, ayun, you did a great job professionally. Ginalingan mo. And, sakit sabihin nung ginalingan mo. Parang, sakit sabihin. Ginalingan mo, pero ginalingan And mo. by the way guys, yung papanoorin yung movie this coming December 25, which is ang Kampon. Nung shoot ko yan, si Daddy Ray talaga yung kasama ko during the taping. Talagang kasama, nasa labas, nag-iintay. Hindi ko alam kung ano yung result eh. Hindi na lang daw siya manonood. Kaya please, huwag na kayong gumawa ng mga kalokohang nagtatag. Isipin nyo na lang naging Please, professional wag lang na lang po ako. Please, wag na lang po kayo tag. Bigay nyo kay Daddy Ray yung respect na wag nyo na lang itag. Kasi ginawa ko yun nang nagpaalam ako sa kanya and talagang tinry ko din talaga yung best ko to do my work in a professional way. So, work is work, guys. Yun lang. And happy ako na talagang naging supportive si Daddy Ray. So, ang tanong ko nga, hanggang kailan mo nga ako susuportahan? Hindi mo ako sinagot. Sa dulo ng walang Okay. Thank you for understanding and supporting. You're the best, always. Napahawak ako. Iba yung naging question. Dito lang kami naghawak kamay. I love you, Daddy. If you could have 3 wishes from me, what would they be? 1, yung hindi ka magbago. Kung paano ka sa amin ngayon, sana ganun pa rin sa tagal na panahon na pagsasamahan natin. 2, mahirap to Kasi hindi ako mahiling na tao eh. Huwag mo ako lolokohin. Huwag mo ako lolokohin. 3, please be a better father forever. Mapasa mga batang anak ko at sa magiging anak mo soon. Kasi deserve ng... Like, kahit hindi nga sa akin. Anak natin. Anak natin. Manifest. Okay, manifest. Siya yung nakikipaglaban. O sige, Ikaw sa anak natin. mag-manifest eh. O sige, maging better father ka. Lifetime. Kasi sobrang daming lalaking nagkakamali na hindi nila naiintindihan na ang pinakamalaking apektado yung bata talaga. Agree. So, kahit hindi na para sa sarili ko, para na lang sa mga bata. Yung hanggang lumaki sila, nandiyan dyan yung Ray Parks na best daddy kung tawagin nila. Ayun lang yung wish ko. Okay na ako dun. Hindi. Hanggang saan mo kami kayang panindigan? Listen, forever. This is forever. Sabi ko naman sa'yo Maraming magwawala. Babalikan nila tong vlog na to. Balikan nila. Forever daw, guys. No, seriously. Like I said, from the beginning, kaya nga sobrang importante sa akin foundation natin na hindi ma-shaken. That's why, pinupoint ko towards God. Para, later on down the road when yung love is not the same anymore, now we can go back to loving each other the right way. Kasi life gets hard and, we go through our own struggles and our own battles as partners. So, if we rely on love, mahirap yun kasi love is a feeling. Yeah. Rather than commitment. Relying on the commitment na babalikan natin yung foundation, pati yung base natin. Yeah. It overcasts the love. So, yeah. Nawawala ang love, pero ang commitment, know your commitment, babalik ka uli doon. Exactly. That's why marriage is so important, guys.
In what ways do you think we've changed since we've known each other? Madami. Yeah, just give samples. Like, where do you feel like we really changed from day one? Siguro respect. Number one, respect. Kung paano kita i-respect, paano mo ko i-respect. Day one, syempre hindi pa naman natin alam kung paano natin kayang panindigan yung isa't isa, paano natin ma-handle. Pero nung nagkaroon ng respect, ayan. Deserve naman talaga ng bawat isa sa atin, Daddy. Madami. Siguro magbibigay ako 3. 2, yung paglo-look forward sa future. That's a good one. Today. Like, grabe. Diyos ko po, wala pa kaming 1 taon. Ang dami na namin gustong gawin sa buhay para lang ma-achieve namin yung mga gusto namin sa future. So, yun yung isa sa mga perfect para sa akin. 3, like, parang ako, hindi ko naiisipin yung sarili ko kasi mahal kita. Ikaw, hindi mo naiisipin yung sarili mo kasi mahal mo ko. Lagi tayong bumabalik dun sa mahal natin to, kaya kahit anong mangyari. Like the commitment. Bumabalik tayo sa commitment. At least naman, our foundation is strong. Yes. Ayun. That's good. Diba? Ang dami nating pagbabago. Yeah, Cute. it makes me happy na marinig na okay yung foundation natin. Yes. Diba? Diba? What is your biggest fear about relationship? So, I think you know this, right? You know this, right? Oh. Na kailangan akong iwan. It's like in a sense na you've given so much to a person and they can just walk away. Kasi like we said, you never know what the future holds, but it's scary, lalo na at this magnitude talaga. Kasi isipin mo, 3 kayo. 3 kayo mawawala sa akin. Ang bigat nun. Like, hindi ko na alam kung paano i-pick up yung pieces after that. Oh. Yan yung feeling. Kaya, I value you so much talaga. You, the kids, yung time, more than anything. Kasi nakakatakot isipin na wala kayo. Like one day, magising wala kayo dun. Mahirap sa akin, hindi ko kayang tanggapin yan. Oh, mabigat nga siya. Sakit sa puso. Totoo naman, hindi lang isang tao yung mawawala sa'yo. Nightmare talaga siya. And like I said, apart ako sa family ko all my life. Kayo na naging talagang family ko. Na sense na physically na nandun, of course. Yung inuuwian ko, all that. Yeah, nakakatakot isipin. Ha! Hindi mangyayari. Hindi din papayag yung mga bata, mahal na mahal ka nila. Sobra. Kaya ikaw din, please, babalik ko sa akin na fear ko na din yun. Yung iwan mo kami. What is something you've always wanted to know about me but have been too afraid to ask? Ilan total naging babae mo? Ilan total naging babae mo? Di ba? Lagi niya kasi sinasabi, pass is pass, importante yung ngayon. Para medyo magkaroon naman ng funny. Totoo. Yun yung Oo. question na you were too afraid to ask. Oo. Hindi ko naman sinabi sasagutin ko eh. Tinanong ko lang mo yung question. Respect ko naman. Ayoko rin namang parang ipagbida-bida mo yung gano'n. Diba? Hindi naman siya kayabang-yabang. Exactly. Pero pag ako nga, syempre tayong mga babae, di ba, ilan na nga? Magtatanong ka pa ulit-ulit para lang saktan yung sarili mo. Ganun tayo katanga. Di ba? Wala namang ginagawa sa'yo yung tao, maghanap ka ng ikakasama ng loob mo. Di ba? Medyo hunghang. Pero, Kasi ikaw yung last and forever. Yun na yun. That's the most important. kakasabi niya lang sa akin yan kaninang maga. Di ba? Parang happy siya na konti lang yung experience ko sa buhay. Yeah. Mai-experience ko lahat yun ng kasama ko siya. Matuturuan niya ako. Mag-guide. Mag-guide niya ako. And, ang perfect ng relasyon natin. Naiyak ako. Panatag ba ang puso't isip mo kapag magkalayo tayo sa isa't isa? For me, like, I have a goal eh. Alam ko eh. Like, siguro basketball kasi ganun yung buhay ko eh. I know what I need to do, I know how it needs to get done. So ganito rin, it comes with, I know what I need to do in order to keep my family, to make my family happy, to be there for them. So, buo talaga loob ko na there's nothing that can get in the way of us. Magsasakalan na kami. 24/7 nga tayo. 24/7 kami nag-video call kahit nasa trabaho ako. Basta nandiyan lang siya kahit hindi naman kami nag-uusap. Basta yung call nandoon. Anytime titignan mo yung phone nandiyan. Kaya sira na po yung mga phone namin. Battery namin ang taas na lang. Ay, battery health at sama. Diba? Grabe na yung battery health eh. True. Pero well worth it naman. So, buo talaga loob ko. Yeah. So, tiwala ka talaga sa akin. Yeah. Good to know. Kasi pag ikaw nag-amp, poof. Oo, tus talaga. And wala rin akong balak magkamali. Ilang beses ko nang na-experience gaguhin walang yain. Hindi ko kayang ibalik yun sa tao. Yung mga walang ya nga, hindi ko winalangya. Ito pang matino, walang yain ko. Para naman akong loko-lokong magtatampo yung Diyos sa akin nun. Diba? Where do you see our relationship 3 years from now?
Sasabihin ko ba yung mga pinag-uusapan natin? Oh, sige. Hey, I mean, it's your vlog. Okay, It's your sige. vlog. 3 years, hindi 5 years, 3 years, kasal na Yeah. kami. Sure. Sure talaga. Pinag-uusapan namin yon. Ayaw lang nga namin madaliin sa ngayon. Dami na nagsasabi, pakasal na kayo, ganyan-ganyan. Hindi naman ganun kadali yon. Pinagpaplanuhan yon. And ang unang pagpaplanuhan talaga namin doon is yung mag-build muna bago namin gawin. So, yabang, kasal na kami. kasal. So, parks na ako nun. Officially. Officially, parks na ako nun. Gagawa ko ng 3 basketball player, 4 na vlogger, Let's go! 2 artista, 10 pala yung gusto. Ayan, gagawa kami ng big family. Kasi feeling ko kapag talagang nagpakasal na tayo, tapos talagang tayo na yung magkasama sa future, ang saya-saya ng pamilya natin. Yes. Kung paano mo bigyan ng light yung family natin ngayon. Alam kong malamiral ko ang kaya mong i-provide kapag nandoon na tayo. That was a good answer. Yes. Fairness. Ayoko lang mag-assume, tapos hindi matutuloy. Ang sakit nito talagang untong ulo. Last question ko. Kung may gusto kang baguhin sa buong pagkatao ko, ano yon at bakit? Nothing, to be honest. Oh, bakit? Tulad nga sa Bruno Mars, diba? Just the way you Just the way you are, yes. And then, in a serious note naman na, wala eh. I feel like your heart speaks for itself. You have a good heart, and I really see an amazing future with you without having to change much. Yes, maturity and stuff like that. It comes with time, and i-enjoy ko yung game of life with you. And I'll be right there by your side the whole time. If you want to change, go for it. Hindi. Hey, it's a choice that I'll just have to support you with as your partner, as your lover, as your best friend, and I'll be here. Ang sarap nung ganun, no? Di ka babaguhin ng tao para lang sa kung anong gusto nila sa sarili nila. Kundi susuportahan ka nila, sasamahan ka nila, kahit na maging iba-ibang klaseng tao ka pa sa isang buong buhay mo. Ang sarap magkaroon ng ganung partner. Panindigan mo yan, babalikan ko tong vlog na to. 2023. Babalikan ko to. Hindi pwedeng mawala. December 2023. Alright, for my last question, why do you love me? Akala nyo madaling tanong, pero ang hirap niyang sagutin. Kasi di mo naman talaga may explain kung paano mo mamahalin yung tao dumating sa buhay mo ng ganun lang. Sabi ko nga, di ba, gift siya sa akin. Hindi ko hinanap, kusang dumating, kusang binigay. So, siguro number 1, sige, ito na lang, sasagutin ko na lang kung ba't mas mahal na mahal kita. Kung paano mo tignan si Lord. Grabe, yung faith mo sa kanya, Daddy. Kung paano mo nilalagay yung faith mo kay Lord sa gitna ng relasyon natin. Kung paano mo ako tinuturuan makilala yung Diyos, yung mga bata. So, tingin ko, number 1 turn on sa akin yun. Kasi sobrang dalang na nga ng ganong partner ngayon. Pero, gift talaga sila ni God. And sila yung panghabang buhay na talagang gugustuhin mong makasama. And sabi mo nga, di ba, nawawala yung love. Pero kung yung commitment and yung faith mo nandoon, babalik at babalik ka. Yeah, the love will come back. So that's the reason. Good answer. Good answer. Uy, kinabahan ako. Kala ko di ko masasagot. Pero tama yung sinabi ko. Yes. Good job. Good job. Yes. So, tapos na tayo sa intimate question. Grabe yung tanong. Medyo parang yung puso ko gumaganon the whole time. Ikaw ba? Parang nakakatakot magsalita ng mali, di ba? Pero pinag-iisipan talaga yun. Yeah, pinag-iisipan. Pero dapat totoo, minin. Minin mo ba lahat ng sinabi mo? Of course. Ako din, minin ko lahat ng sinabi ko. Pinagpe-pray ko gabi-gabi na it's all worth it soon. Same thing din naman when it comes to you. Kaya hindi kita. And I will always support you. I will always have your back. Yeah. I will always stand by you. I will always protect you. Love you. Okay. Sweet. Babu! Please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Nag-rap na ako. Babu! I love you guys! Mwah!